No, ito na ang Ano? ito na pala partner, oh. Ito na ang ano natin. Ito na partner, ipapasok na natin yung kanina na naudlot na naawat natin para papakinggan natin ang naging maikling pahayag ni Vice President Inday Sara patungkol pa rin dito sa sinasabing impeachment trial laban sa kanya. At ito nga ang maikli ngunit mabigat na pahayag ni VP Inday Sara. Malaman pala. Brother. Pasok. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. How are you, ma'am? Condolence, Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. O, ano na? So, ma'am, kamusta po? So, yes. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, over. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Ayan mga partner, Mike Tol. Ayan mga kapartner, napakinggan na po natin itong maikli ngunit napakalaman na mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte. Partner Bisdak, anong iyong naramdaman or masasabi patungkol dito sa napakaikling mensahe ni VP Inday? Alam mo, partner, mabigat po yung kanyang mensahe. Ito po ay mensahe na nagpapatunay lamang na hindi siya aatras sa laban. Ang sabi niya, magiging sugatan ho talaga ako, no, at duguan, no, sa mangyayaring impeachment laban po sa kanya, pero hindi po siya luluhod at lalaban po siya dito sa mga akusasyon ng mga House of Representatives. So isa lang ang nakikita ko dito, partner. Si Vice President Inday Sara handang-handa po dito sa impeachment trial. Unang-una, sa kanya po nangyayari yung sinasabi na gusto ko ng bloodbath. Gusto ni Inday ng bloodbath, ayaw ni Inday Sara dyan pumunta dyan sa House of Representatives. Gusto niya dito sa impeachment court, sa impeachment trial na nga ho. Na ngayon, nandyan na nga ho si Inday Sara, sumugod po dyan sa Senado. Dalawang salita pero mabigat. So ibig sabihin dito, parang sinabi ni Inday Sara, kahit anong gawin po ninyo sa akin, kahit sugatan po ninyo ako na karaming bisis, hindi po ako magmanikluhod po sa inyo daan sa impeachment court, partner. Tama ka dyan, partner, at napakaganda ng tinuran mo, ano? Dudugtungan, dadagdagan ko lang ng kapiraso yan, partner. Tingnan natin, ha. Nung una, partner, itong si Vice President Inday Sara ay talagang sinasabi niya na ito, na gusto niya ng bloodbath, ano ho. At kung mapapansin mo, partner, kung ikaw yung guilty, di ba? May kasalanan, hindi ka ganito magsalita. Alam mo, partner, sa atin, normal na sa ating mga tao, pag tayo mayroon nagawang kasalanan, parang tayo atubili tayo na 'di ba, yung bang parang nagyayabang pa tayo na para bang paisi-isi tayo, 'di ba, partner? Nakikita sa natin sa hilat siya ng ating pagmumukha yung uneasy tayo, yung bang parang hindi tayo mapakali pagka tayo ay guilty. Pero dito, partner, sa mood ni VP Inday Sara, mataas kita mo naman ang confidence ni Vice President Inday Sara, partner, at saka yung aura niya talagang makikitaan mo na wala siyang kagilty-guilty sa lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Alam mo yung sinasabi ni Vice President Inday Sara, tingnan nyo po, nakikita po ninyo sa inyong mga monitor, sa screen, partner. Sige, Talagang partner. dinubog si Vice President Inday Sara dyan, siksikan, rockstar yung datingan Inday Sara. Makikita mo lang yung mukha ni Inday Sara, parang mapapawi na yung problema mo eh. Parang nakakita ka ng pag-asa na kung ano ba ang nangyayari sa ating bayan ay kayang lutasin ni Vice President Inday Sara. Alam mo tayo mga Pilipino, partner, marami na po tayong mga fighter, no, na lumalaban sa mga larangan ng mga sports, partner. At siyempre, hindi rin sa sports, pati digmaan, partner eh. Oo. Kasi yung sinasabi ni Inday Sara na maaaring magiging duguan ako
sa laban na ito pero hindi po ako luluhod. Yun po yung mga pahayag, mga salita na ginagamit po ng mga fighter partner. Correct. Yung mga mandirigma, ika nga sa ating mga Pilipino, kagaya nila ni Andres Bonifacio, mga mandirigma, lapo-lapo, yan sila. Sugatan ng mga yan, duguan ng mga yan, pero hindi po sila sumuko sa banyaga, lumalaban sila. Pero ito naman ngayon sa mga bagong henerasyon natin, maalala po natin itong wag na nating ilayo yung dating senador din partner na si Senador Manny Pacquiao. Na kapag nakita po natin siya sa ring partner, no, pag dinuguan si Manny Pacquiao na putukan ng kilay partner, ay lalo po siyang nagiging mabangis sa ibabaw ng ring. At hindi po talaga luluhod. Tama, partner, yung sinasabi ni Vice President Inday Sara. Talagang lumalaban. Alam mo tayo, si Inday Sara, ano siya, nasa Mindanao, no? Taga Mindanao, Davao, tsaka may lahing Muslim partner, may dugong Muslim. So yung mga statement ni Inday Sara, talagang pag ikaw nasa Luzon partner, siyempre parang ma-intimidate ka rin. Teka, pagkatapos namin binibira si Inday Sara dyan, biglang nagpakita, pumunta sa Senado, nagpa-presscon at nagsalita na lalaban ako at hindi ako luluhod, partner. Ganda ng inanong partner ano na kinaraburit mo doon kay Senator Pacquiao. Correct. Kasi ako partner, kung yung matatandaan, kasama ko si partner Badong, mahilig tayo sa sports at sinubaybayan natin talaga itong si Manny Pacquiao. Bakit natin ikinokorroborate ang sitwasyon ni Pacquiao? Kay VP Sara. Kasi partner, tama ka doon, itong pakikipaglaban ni VP Sara, kahit duguan, gutay-gutay na siya sa mga paninira dito sa kanya, ngunit hindi siya titiklop at hindi siya susurinder. Dahil alam niya, later on bandang huli, siya pa rin ang magwawagi. Ganyan na ganyan yung determinasyon ni Manny Pacquiao, partner. Kung inyong matatandaan, partner, si Manny Pacquiao, first time na lumaban ito sa Amerika, know nothing ito, hindi ito kilala. Si Manny Pacquiao noon, kauna-unahang laban, 2 weeks lang, partner. At sinalang na kaagad siya sa isang championship na wala talagang nag-aakalang manalo si Manny Pacquiao. Against all odds, sa ika nga, parang ganito rin ang nangyayari kay BP Inday Sara. Pero si BP Inday Sara, partner, preparado na ho ito. Oo. 2023 pa lang, sinabi na po ni Vice President Inday Sara, alam ko na kung ano mangyayari sa akin. So prepared na si Inday Sara 2023, 2024. Tingnan mo, partner, yung sa monitor, partner, pansinin po natin sa mga viewers po na nakatutok ngayon sa Berada Aguila. Ganyan po pinagkakaguluhan si Vice President Inday Sara. Mantakin mo mga media, nagsiksikan, lahat, no? Gusto nilang makakuha ng video kay Inday Sara. Partner, itong mga moment na yan, partner, na pinagkakaguluhan si Vice President Inday Sara, normal na lang po ito. No, usual na po ito kay Vice President Inday Sara. Kahit saan po. Kahit sinong Duterte, partner, Mabasti man, Tatay Digong, lalo sa Tatay Digong, partner. Vice President Inday Sara, dinudumog po talaga ng mga tao, lalo na po mga media. Alright. Kasi nga, iba po ang trending. Pag ang pinag-uusapan ng headlines mo ay Inday Sara Duterte, mga Duterte, talagang ang engagement yan malawak at dunumugin yan, partner. Tama ka dyan, partner. Kasi bukod doon sa engagement, partner, malaman kasi ang content pag sila. Correct, partner. Oo. Kumbaga, may visa ba sa mga viewers? Bagamat kontra sa kanila, partner, alam naman po natin. Correct, mga Hindi naman sila bias, partner. Oo. Lalong hindi sila bayaran. Hindi sila bayaran, partner. Hindi sila bayaran. Oo. Pero makikita natin dito na itong mga ito, no? Bagamat kontra sila dito, bagamat minsan bias sila, hindi naman madalas, partner, na bias. Hindi araw-araw. Gaano kadalas ang minsan. Pero, partner, andyan sila kasi nga iba lalo nga kamukha niyan ngayon, bitin na bitin. Napaka-iigli ng binitawan ni wala nga, partner, wala silang question and answer portion, partner. Oo. So bawal nga pinagbawalan si Vice President Inday Sara na mag-entertain ng kahit anumang katanungan nang gagaling sa media. So ang binitawan niyang salita, ayan, sabi niya, I will be blooded, sugatan ako. But hindi ako titiklob. Hindi ako titiklob, hindi ako magmanikluhod. Ayan po yung mensahe dyan, partner. Isa lang ang ibig sabihin, si Inday Sara, kahit sino ka mang demonyong kaharap niya, kaya kang sagupain niya, partner. Correct, partner. Parang lumalabas na dito, partner, labanan na ito ng kabutihan laban sa kasamaan, partner. Pwede, partner. No, yun ang pwede nakikita yan, partner. natin dito. Kasi, partner, mayroon pang isang kabutihan na naidudulot nito na paglaban ni BP Inday Sara. Kasi ito yung kini-question kay BP Inday Sara, 125 million, partner. Correct. Pero ayon po sa mga naririnig natin, napapanood natin na mga sinasabi ng mga eksperto, gagastos daw ang Senado every trial 25 million. 25 million. Pag itinimes mo daw ito, partner, sa 90 days,
92 days. Oo, na trial. Ito daw po ay magpapatak ng 2.3 billion, partner. De bilyones ang gastos natin dito, partner, sa isang impeachment na wala namang conviction, at alam naman natin ito ay politically motivated, at ang tanging ginagawa ho nila, partner, ay para sirain lamang si Vice President Inday Sara para sa paparating na 2028 presidential election, partner. Pero sa tingin ho ninyo, magtatagumpay kaya ang mga to? Hindi eh. Sa ginawa po nila dito na impeachment labang kay Vice President Inday Sara, ito ay libreng publicity, partner. Correct. Pabor kay Vice President Inday Sara Duterte. Nakauna na si Inday Sara laban sa kanyang mga kalaban man, kung sino man makaharap ni Inday Sara sa 2028 presidential election, kasi zero conviction to, partner. Tama ka dyan, partner. Ano to, numbers game po ito. So, ang mangyayari po dito, ilalo po ninyong pinapalakas si Vice President Inday Sara. Wala naman talagang conviction yan. Panigurado, magiging vindicated si Vice President Inday Sara na wala siyang ninakaw na kahit piso sa kanyang budget sa Office of the Vice President, partner. Tama ka dyan, partner. At saka ito pa ang matindi dito kasi nga, kumbaga, luging-lugi ang sambayan ng Pilipino dito, partner. Exactly. Oo. At saka itong ginagawa dito ng prosecution, partner, mag-aminan na tayo, no? Wala na tayo marami pa ritong pasikot-sikot pa. Isa lang naman po ang gusto nila dito maka-ride on or makaangkas sila sa kasikatan ni BP Inday Sara, partner. Correct ka dyan, kasi nga kahit naman mga ibang mga political vloggers magugulat ka nga anti-Duterte pero ang topic Duterte. Di ba? Yes, partner. Tayo, alam naman natin, mga DDS tayo, pro-Duterte tayo, hindi naman natin to pinagkait, no? Hindi, Sara, ang pinag-uusapan natin, hindi man si BBM, partner. Di ba? Oo. Nire-respeto natin si Pangulong Bongbong Marcos bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero yung kanyang mga alipores, walang kwenta, partner, no? Wala nang may content, partner, pero panay Duterte. Akala ko ba anti-Duterte ka, partner? Correct. Pero si Inday Sara ang laman ng inyong mga channel. Oo. Kitang-kita mo dyan, partner, na talagang para lang sila makinabang kahit hindi nila ito pinapaboran, ginagamit nila for the extent for personal na pakinabang nila, partner. Partner, pansinin nyo yung mukha ni Vice President Inday Sara, bagong hair do, di ba? Short hair. Bagay na bagay sa kanya, partner, no? Ayan, kung gaano kaganda si Vice President Inday Sara, ganoon naman kaswangit yung kalaban, partner. Kung gaano kalinis si Vice President Inday Sara, ganoon naman karumi yung sa kabila, partner. Shoutout muna natin, partner, si Glory Hookman tsaka si Kamuti Moto. O si Pina Tuason, andito sila kahit papaano dahil nga nasasabayan natin ang impeachment, partner, kaya siyempre doon sila pumupunta, partner, ano? Kaya nga aliwin muna natin